Good morning po sa ating lahat. Ako po si Maricel Lopez. Ako po ay magbabahagi ng aking devotion tungkol po sa project namin sa Theology 3. Ito po ay ang aming teacher po dito ay si Preacher Julius Dayan. Ngayon po, ako po ay mag-share why do I need to read my Bible in a daily basis. So, ito ang nakuha ko pong verse sa doon sa Joshua 1:8. At ayon po dito sa Bible, sinasabi po dito na this book of thy law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. So, may tatlong bagay po ako na nakikita dito sa verse na to, why we need to read the Bible in a daily basis. So, una po, nakikita ko po dito sa verse na to, because it is the command of God. So, ang Diyos, Panginoon ay may command sa atin. Tayo bilang isang Kristiyano, kailangan po nating magbasa ng Bible. I-meditate ang kanyang salita at ipamuhay. So, ayon po dito sa Joshua 1:8 na kailangan nating basahin ang salita ng Diyos day and night. So, pangalawa po, because God wants our way prosperous. So, gusto ng Panginoon na i-bless tayo. Ang Panginoon ang siyang magpapala sa atin, ibibigay ng mga blessings pag once tayo ay marunong sumunod sa Kanya. So, sinasabi dito na kailangan nating sundin ang Panginoon dahil yan ay sinabi ng Panginoon sa kanyang mga anak. At ang pangatlo po, because God wants us to be a successful Christian. So, kailangan nating maging ibig sabihin, kailangan nating pag-aralan yung salita ng Panginoon kasi ang Bible yan ay standard natin sa ating pamilya. Yan ang foundation ng pamilya na kailangan ang isang pamilya kailangan sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Kailangan nating kilalanin ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Kasi ayon sa Bible na ang Bible ay yan ay sulat ng Diyos para sa atin. Sulat ng Diyos para sa kanyang mga anak na kailangang basahin dahil ito ay instruction ng Panginoon para sa isang pamilya. At ang conclusion ko na kailangan natin siyang basahin, be faithful in our Bible reading, making devotion notes and our prayer, and we need the power of God because sinasabi sa no prayer, no power. More prayer, more power. So, yun lamang po. To God be the glory. Ako po ay bahagi tungkol doon sa aming nabasa sa Bible. Tapos, yung first column ay sinimulan ko siyang basahin July 1, 2025, Tuesday at 5 a.m. Sa book of Matthew. Natapos ko po hanggang Revelation noong July 24, 2025, Thursday, 12:34 p.m. So, ang nakuha kong sa nabasa ko, yung nakuha kong nalaman ko doon sa aking nabasa about doon sa
buhay ng Panginoong Jesucristo. Siya po ay pinanganak sa pamamagitan ni Mary. Siya ay virgin birth. Ang Holy Spirit sa kanya para mabuntis si Mary. Nabasa ko rin doon kung paano ang Panginoong Jesucristo bata pa siya hanggang siya ay mamatay doon sa krus. Salamat tayo sa Panginoon na Panginoong Jesucristo, siya na ang magbayad ng lahat ng ating mga kasalanan. Yun ay paraan ng Panginoon. Tayo ay maligtas doon sa lugar ng ito. Pinupuri at pinapapasalamatan po ang Panginoon dahil sa pag-ibig niya sa atin. Kung hindi namatay ang ating Panginoon Jesucristo, tayo ay pupunta doon sa lugar ng ito. Kaya salamat sa pag-ibig ng Diyos dahil si Kristo siya ay namatay sa krus, inilibing at muling nabuhay. Tayo ay magkaroon ng buhay ng walang. Tanggapin natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Igsisihan natin yung lahat ng ating mga kasalanan. Ayon sa Bible, ayon sa Bible, tayo ay maliligtas. Tayo ay nananampalataya at tinanggap natin siya sa ating puso bilang Panginoon. Magandang umaga sa ating lahat. Ako ngayon ay nasa second column ng aking pagbabasa ng aking Bible reading. At ako ay nagsimula noong July 25, 2025, Friday, 1 p.m. At ako ay nagsimula sa Genesis hanggang Ruth at natapos ko ito noong August 15 to 2025, Friday, 10:40 a.m. umaga. Sa aking pagbabasa, ang tumatak sa akin ay yung buhay ni Ruth na siya ay isang Moabite woman na siya ay nakapangasawa ng isang Israelita. Ang pangalan ay si Malon. Siya ay namatay. Naiiwan sa kanila ay kanyang sila ay kanyang kapatid ng kanyang papa ay namatay din. Naiwan na lang sa kanila yung kanilang nanay na si Naomi. Ito ay siya yung biyanan ni Ruth na kung saan dahil sa nangyari pinapauwi sila ni Naomi sa lugar nila Ruth at ni Orpah. Si Orpah siya ay umuwi. Si Ruth siya ay nakiusap sa kanyang biyanan na si Naomi na hindi siya uuwi doon. Sabi niya sa kanyang biyanan na kung saan siya pupunta, nandun rin siya. Dahil ayaw ni Ruth na iwanan yung kanyang biyanan. Si Naomi at saka si Ruth, sila ay umuwi sa Israel. At doon, pagdating nila doon sa Israel, si Ruth siya ay naghanap buhay para mabuhay sila at ang kanyang biyanan si Naomi. Sila ay napunta sa naghanap buhay siya doon sa bukirin ni Boaz na kung saan ito ay si Boaz na siya ay kamag-anak nila Naomi. Pag-alaman ko rin na
siya ay naging asawa rin. Naging asawa siya ni Boaz. Nagkaroon sila ng anak. Pangalan ay si Obed. Yun ay ama ni David. Yan lamang po. So, ngayon, nasa third column na ako ng akong Bible reading. At ako ay nagsimula noong August 15, 2025, Friday. Ako ay nagsimula sa 1 Samuel hanggang Psalms 87. Natapos ko ito noong September 8, 2025. So, tumatak sa akin sa aking pagbabasa sa third column na ito ay yung buhay ni Job, kung saan siya is nanatiling matapat sa Panginoon sa kabila ng kanyang pinagdaanan. So, nawala sa kanya ang lahat, ang mga anak, ang kayamanan, pero siya ay natiling matapat sa Panginoon bilang isang Kristiyano. Dapat hindi tayo mawala ng pag-asa. Hindi tayo dapat mawala ng pag-asa dahil mayroon tayong Diyos na matapat. At sa lahat ng ating mga pinagdaanan ay kailangan nating umasa sa kapangyarihan ng Panginoon. Kailangan nating magtiwala ng buo sa Panginoon. Si Job, siya ay magandang halimbawa sa atin bilang isang Kristiyano. Hindi tayo dapat tumigil sa paglilingkod sa Panginoon. Kasi meron tayong Diyos na nakakita sa atin. Anumang mangyari, nandyan siya. Kailangan lang nating manatiling matapat sa Panginoon. Mahirap bilang isang Kristiyano, pero malampasan natin yan dahil meron tayong Diyos. Sabi sa Bible ngayon, sabi sa Bible na hindi niya tayo iiwanan. Nandyan siya lagi sa atin. Kailangan lang natin magpakumbaba sa Panginoon, manalangin, basa ng Bible, natiling naglilingkod sa Panginoon. Good morning po sa ating lahat. At ako ngayon ay nasa fourth column na ng aking Bible reading. At ako ay nagsimula noong September 9, 2025 sa Book of Psalms 88 hanggang Malakay. Natapos ko ito noong September 31, 2025 at 10:30 p.m. Naintindihan ko sa fourth column sa pagbabasa ko sa Book of Proverbs, sulat ni King Solomon para sa mga Kristiyano na kailangan natin matakot sa Panginoon, i-recognize yung kabanalan niya at yung kapangyarihan ng Panginoon na siya ang may kontrol ng ating buhay. Siya ang may kontrol ng ating buhay na kung wala ang Panginoon, wala tayong magagawa. So, ayun dito sa John 15 verse 5, sinasabi dito na I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit, for without me can do nothing. Sabi nga dyan, ang Panginoon, wala siya, wala tayong magagawa. Ang Panginoon ang source ng buhay natin.